Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ang labanan Saul Sanchez at Jonriel Casimero ay isang napakahalagang laban para kay Jonriel Casimero, dahil sa laban na ito, ay dito titingnan ng kanyang promoter na si Masayuki Ito, kung dapat niya pang ipagpatuloy ang pagbibigay ng laban or kanya na itong bitawan. Para kasing nakikita ni Masayuki Ito itong si Jonriel Casimero na medyo may kaideran na ito. Ayon kasi kay Masayuki Ito ay gustong-gusto niya talaga maikasa ang labanan ni former 3 World Division Champion Jonriel Casimero, kontra sa 4 World Division Champion na si Naoya Inoue. Kaya naglalabas talaga itong si Masayuki Ito ng malaking pondo para sa mga laban na paparating ni Cuadro alas Jonriel Casimero. Kahit na wala itong kinikita sa mga laban ni Jonriel Casimero ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusuporta dito, dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang alaga at malaki rin ang tiwala niya na maikasa niya ang laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casimero at 4 World Division and Undisputed Champion aka the Japanese Monster na si Naoya Inoue. Sa oras kasi na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni Jonriel Casimero kontra Naoya Inoue ay tiyak na limpak-limpak naman ang kanyang makukuhang pera dito. Ngunit ang lahat ay may katapusan, dahil kapag natalo dito si Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez sa kanilang paparating na laban ay tiyak na lahat ng pinaghihirapan ni Cuadro alas Jonriel Casimero ay mawawala kasama na dyan ang kanyang boxing career. Sa oras kasi na magpakita ng mahinang nilalang sa laban niya kontra Saul Sanchez itong si Jonriel Casimero ay dito na magdedesisyon si Masayuki Ito na itigil at bitawan na si Jonriel Casimero bilang alaga niya. Kaya talagang napakamahalaga ang paparating na laban ni Cuadro alas Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong paparating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Kaya dapat paghandaan ng maigi ni Jonriel Casimero ang laban niya kontra Sanchez, na maging resulta ng magandang pagkapanalo nito. Isa rin sa tinuturing na halimaw ng boxing itong si Saul Sanchez, dahil round 1 lang ang itinagal ng kanyang kalaban, dahil maganda ang estilo nito pagdating sa ibabaw ng boxing ring. At ito marahil ang paghahandaan ni Jonriel Casimero. May estilo rin si Saul Sanchez na kayang-kaya niya makipagsabayan ng lakas sa lakas na hindi gaanong napapagod o nahihingal. Dito pa lang ay lamang na si Saul Sanchez kay Jonriel Casimero. Dahil si Cuadro alas Jonriel Casimero ay tila mabilis mapagod at hingalin. Meron din napakalakas na suntok si Saul Sanchez na kapag ito ay nakatama ay tiyak ito ay ikatutumba ng kanyang kalaban. The left hook is down. Another right hand drops him again. Again, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Ngunit hindi rin naman papahuli pagdating sa lakas ng suntok itong si Jonriel Casimero. Ngunit dapat paghandaan ni Casimero ang kanyang matinding pagpapalakas ng kanyang stamina. Dahil isang veterano na itong si Saul Sanchez pagdating sa sabayan ng lakas sa lakas. Na hindi man lang nakakaramdam ng pagkapagod at pagkahingal nito. Kakayanin kaya ni Jonriel Casimero itong si Saul Sanchez. Kung ganitong estilo ang gagamitin niya, panoorin natin ang laban niya kontra Zolani Taytay, kayo na po ang humusga kung kakayanin niya patumbahin si Saul Sanchez sa estilong ito. Bago ang laban ni Jonriel Casimero kontra Zolani Taytay ay tila sobrang yabang at bastos na agad itong makakalaban ni Jonriel Casimero aka Cuadro alas Angas ng Pinas, na si Zolani Taytay. Dahil tingin niya sa ating kababayan na si Jonriel Casimero, ay tila maliit lang na papel na kaya niya agad itong tupiin, in short isang mahina na kalaban para sa kanya ang ating kababayan na si Jonriel Casimero. Ngunit hindi niya aakalain na meron palang taglay na super power combo punch, itong kababayan natin na si Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas. Sa tagpo at labang ito ay masusubukan ni Zolani Taytay ang bagsik ng kamao nitong Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Makikita natin dito na mas mataas itong South African boxer superstar na ito kumpara sa Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Hindi rin natin maitatanggi na isa rin sa kinakatakutan dahil super lakas itong African boxer superstar na si Zolani Taytay. September 30, 2019 dito na magkaalaman kung sino ang mas malakas,
Si Jonriel Casimero ba or ang African boxer superstar na tila ang liit at mahina ang tingin niya dito sa pambato ng Pilipinas na si Jonriel Casimero? Paglabanan nila ang WBO at IBF title. Si Casimero ay may record na 129 wins, 20 knockouts at 4 na talo. Samantala si Solana TT naman ay may record na 28 wins, 21 knockouts at 3 talo. Unang round, ay tila gustong-gusto na agad bigyan ng malalakas na suntok ang bawat isa, ngunit nagbabasahan muna sila ng galaw, dahil si Casimero ay mababa kontra sa African boxer na ito ay tila mahihirapan siyang e-control ang laban. Casimero, who'll be known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defence. He weighed 8 stone 4 at the weigh-in, comfortably made the 8'6" limit. That's the crazy part of it. How he makes the weight relatively comfortable. It's never mystery for him. He wants the brilliant Pangalawang round ay tila kampante itong African boxer na tila akala niya ay kontrolado na niya ang laban dito, ngunit hindi niya alam ay dito niya malalasap ang bagsik at lakas ng kamao nitong tinaguri ang angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa lakas ng suntok ni Casimero ay tila nakakita ng 1 milyong bituin itong si Solana TT. quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just... Oh, Casimero got it! He's got him with a now. He's given it. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not Down recovered from the second first shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zalani. Sa laban na pinanalo ni Jonriel Casimero ay dito na siya binigyan ng titulo ng WBO at dito rin nag-umpisa ang kanyang paghabol na makalaban ang tinaguriang The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Yo! Upset for today! Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Former 3 World Division Champion, aka Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, may malaking bonus na agad. Ang paliwanag kung bakit dinagdagan ng mga big-time promoter ang kanyang premyo ay dahil gusto ng mga big-time promoter na pumirma si Jonriel Casimero ng kontrata, sa ilalim ng kanilang pamamahala, kaya napakalaking blessing ito para kay Jonriel Casimero kapag ito ay matuloy. Dahil mas mapapalawak at mapapadali na ang boxing promotion nito at mapapadali din ang pagkasa ng laban Jonriel Casimero kontra dito sa undisputed and 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka The Japanese Monster. Dahil ang mga big-time promoter na ang mag-organize tungkol dito. So guys, this time kakatapos na namin magtakbo. So, ito na yung katawan natin sa lahat na nagsasabi. Yung tiyan natin ay pinakamalaki sa mundo. Wala akong pakialam. No? So usap-usapan at nag-trending na rin ito sa iba't ibang social media platform, kung saan ito ay nagpakita ng latest update ang ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas, Jonriel Casimero. Makikita nga dito ang bato-bato niyang katawan na kitang-kita na sobrang physically fit pagdating sa kanyang katawan, 1 buwan bago ang kanyang laban kontra sa former world title challenger, Sol Sanchez na isang napakalakas na boksingero ng bansang Mexico. Drops it. The left hook is down. Another right hand drops him again. A down a combination and that's it. Foot. That left hook landed right
the chin of Sobrang nag-aalala ang mga boxing fans ng ating kababayan na si Jonriel Casimero nang maglabas ng litrato na isa na itong bilog na bilog at busog na busog ang tiyan nito. Ngunit sa loob ng 2 buwan ay ito na siya ngayon at may solido na pangangatawan at nasa magandang kondisyon. Ayon kay Cuadro Alas Angas ng Pinas, Jonriel Casimero, ay talagang nag-e-ensayo talaga siya ng mabuti, kung saan ay tuloy-tuloy ang kanyang pag-ensayo hanggang maabot niya ang tamang timbang, araw-araw din siya umano nag-e-ensayo para panatilihin ang maganda niyang kondisyon. Dahil dyan ay kitang-kita sa kanya ang pagiging porsigido na manalo siya sa laban kontra Saul Sanchez. Gusto kasi ni Cuadro Alas Jonriel Casimero magpakita ng isang maganda at impresibong laban kontra Saul Sanchez. Dahil kung inyong maalala ang laban niya kontra sa former IBF Super Bantamweight World Champion, Yukinori Uguni at Rai Akaho ay hindi po naging maganda at impresibo ang naging resulta dito. Dagdag ni Cuadro Alas Jonriel Casimero ay malapit na niyang maabot ang tamang timbang na 122 pounds para sa Super Bantamweight Division, sa kasalukuyan ay nasa 128 to 130 pounds na ang timbang nito. I-maintain na lang daw niya ang kanyang timbang habang dahan-dahan niya itong binabawasan. Hanggang sa umabot na ito sa tamang timbang. Mangyayari na ang laban Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong darating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel present. Ayon kay Naoya Inoue, siya ay lumalaban para ipaghiganti ang kanyang mga natatalo niyang kababayan. Bakit hindi niya rin ipaghiganti ang mga kababayan niyang Hapon na pinatumba at tinalo ni Cuadro Alas Jonriel Casimero? Taon 2019 na unang nilampaso ni Jonriel Casimero, itong kababayan ni Naoya Inoue na si Yamashita, noong nagkaharap sila sa Bantamweight Division, na ginanap sa City Sky Dome sa Quezon City, Philippines. Malupit ang sinapit ni Yamashita sa mga kamay ni Cuadro Alas Jonriel Casimero. Kung paghihiganti ang nais ni Naoya Inoue, bakit sa interview niya ay hindi pere niya kayang kalabanan itong si Jonriel Casimero? Gusto rin ng buong boxing fans ng bansang Japan na labanan ni Naoya Inoue itong si Jonriel Casimero, ngunit tila nagbingi-bingihan lang ito at ayaw labanan si Jonriel Casimero aka Cuadro Alas ng Pinas. Buwan ng December taon 2022. Dumating na naman ang isang kababayan ni Naoya Inoue na pinataob ni Cuadro Alas Jonriel Casimero na si Rai Akaho. Nagkunwari itong masama ang tama niya sa batok, pero sa likod ng drama na ito ay hindi na talaga kinaya pa magpatuloy ni Akaho sa laban na iyon, dahil basag na pala ang panga nito. Kaya gumawa na lang ng drama, para hindi halata ang kanyang pagsuko sa laban niya kontra Jonriel Casimero. Dito balikan ulit natin ang sinabi ni Naoya Inoue na paghihiganti. Dito na ulit papasok ang pagkakataon ni Naoya Inoue na labanan si Cuadro Alas Jonriel Casimero, oras na naman ang interview kay Naoya Inoue, at hiling na naman ng mga boxing community sa bansang Japan, na labanan na niya si Cuadro Alas Jonriel Casimero, ngunit tila wala parent planong si Naoya Inoue na labanan si Jonriel Casimero na tila lalo pa itong natakot. Lumipas ang 10 buwan matapos ang labanan Jonriel Casimero kontra Rai Akaho ay muling lumaban muli ang ating kababayan na si Jonriel Casimero, sa kababayan muli ni Naoya Inoue, at mismong kasparring partner ni Naoya Inoue itong si Yukinori Uguni. Ngunit tila planado ang laban na ito dahil halos pati ang referee ay kasabwat ng Team Uguni dahil lahat ng pabor ay panig kay Yukinori Uguni. Ngunit hindi papatinag si Jonriel Casimero at muli niya itong pinasuko sa pamamagitan ng pagdadrama na ni Yukinori Uguni. Ngunit sa likod ng drama niya ay hindi na niya talaga kinaya ang lakas ni Jonriel Casimero dahilan ng pagtigil na ng laban na naging resulta sa isang draw. At muli, dito mauulit na naman ang pagkakataon ni Naoya Inoue na kalabanan si Jonriel Casimero, para ipaghiganti ang kanyang kababayan at sparring partner niya na si Yukinori Uguni. Ngunit noong in-interview siya muli ng Japan media tungkol sa labanan Naoya Inoue kontra Jonriel Casimero, ay tila grabe na ang takot nito, hindi pere niya ito lalabanan, dahil sa mga nakita na lakas ng ating kababayan na si Cuadro Alas Jonriel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Ang tanong ng karamihan ay kung bakit takot na takot at pilit iniiwasan ni Naoya Inoue si Jonriel Casimero. Siguro kasi ay alam niya na hindi niya ito kayang patumbahin.
Kung kayo ang tatanungin guys, ano kaya ang posibleng pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pero natutuloy ang pinakagusto ng lahat na maglaban sa ibabaw ng boxing ring sina Naoya Inoue at Jonriel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. Vuorossa aparkatta başlayan ve yumruk kombinasyonu